Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Titig na titig si Marthena sa malaking krus at sa imahe ni Jesus na nakapako roon. Timtim siya nagdasal at humingi ng linaw ng isip at guidance ng Panginoon. Magdamag siyang hindi nakatulog dahil sa malalim na pag-iisip. Hindi pa kailanman nangyari sa kanyang buhay na nalito siya ng ganoon. Kaya nang pasado 5:00 na at kumatok si Adriel sa pinto ng guest room, ang silid na okupado niya sa bahay ng mga ito ay agad niya itong pinagbuksan dahil gising na gising ang diwa niya. Pupunta raw sila sa Basilica Church. Sa ganoong oras lamang daw sila makakapasok sa simbahan at makakapagdasal ng tahimik dahil wala pa mga tao roon. Kapag tanghali na raw ay punong-puno na ng mga tao roon. Naaalala pa niya ang mga kwento nito tungkol sa simbahan at tungkol kay Krisha. Alam mo ba, nang ibig sabihin ng simbahang ito ay pag-asa? Yeah, hope. Ang lahat ng mga taong nawawalan ng pag-asa ay nagtutungo sa simbahan na yan para magdasal. Ang sabi nila, even the most impossible of wishes, kapag hiningi nila sa loob ng simbahan, ay nagkakatotoo. Miracle, I should say. Strong faith naman talagang kailangan para magkatotoo ang isang himala, Adriel. Kapag naniniwala sila magkakatotoo ang hiling nila at nagtitiwala sila kay God, walang imposible. Kaya nga hindi kaya ipaliwanag ng siyensya ang himala, diba? Tumango ito, natahimik na sila ng mga sumunod na sandali. Do you believe in miracle? Maya-maya, ibasag nito sa katahimikan sa pagitan nila. Oo naman, hindi ko kailangan ng malaking himala para maniwala ako. May mga tinatawag na life's little miracles na kadalasan hindi iyon pansin ng mga tao. Pero kung pagsasama-samahin niya ang lahat ng little miracles na iyon, isang malaking himala ang hindi niya alam na nasa harap na niya. How about faith healing? Faith pa rin ang bottom line. Posible lang iyon kapag ang taong ginagamot ay naniniwalang gagaling siya. Visions. Krisha has a gift, right? Marami na ako nabasang articles about psychic abilities, clairaudience, clairvoyance, precognition, divination, telepathy, telekinesis, etc. Totoong may mga gifted person. Vision of Christ? What? Pakiramdam niya ay niyakap siya na mabinging hangin na tinura nito. Nag-ibang pakiramdam niya. Paliko na sila sa direksyon ng simbahan. Inihinto ni Adriel ang sasakyan sa tapat ng simbahan. Nakikita nila ang kabuuan niyon. Hindi ito kumikilos sa pagkakaupo sa likod ng manibela. Nanatili rin sila sa kaniyang inuupuan. Sa tingin niya ay may sasabihin pa ito. Krisha was 3 years old when I first saw her talking with Jesus' image. Sa room ni Dad kung saan naroon ang malaking Sacred Heart painting na ipinagawa ni Mom sa isang magaling na painter sa room. Pagkukwento nito, ayon sa kwento nito noon, sa kanya ay patay ng mommy nito. 15 anyos pa lamang ito noon, matapos siya nakikinig sa iba pang kwento nito. Binaliwala ko yun. Ang akala ko, dahil bata, ay normal lang na kinakausap ni Krisha ang sarili niya. Pero noong kalaunan, ay iba nang nararamdaman ko. Nang umalis kami ni Krisha ng bansa, that was after you left me, iyak siya ng iyak. Gusto niyang dalhin namin ang Sacred Heart painting. Sa Amerika, sa dingding na room namin, ay doon ko'y sinabit ang painting. Hindi iilang beses na nahuli ko siya nagsasalita na mag-isa habang nasa ibabaw siya ng kama at nakatingala sa painting. Hindi niya napigilang manayo ang mga balahibo niya. Nakikipagkwentuhan siya sa painting. Sinarili ko ang lahat na nakikita kong kakaiba sa kanya. Kahit kay tita, hindi ko binanggit ang tungkol doon. Minsan dinatnan ko siya sa room na nagsasalitang mag-isa. I asked her who she was talking to. Kinalibutan ako na inosente itinuro niya ang painting ni Jesus. Tinanong ko siya kung anong pinag-uusapan nila ni Jesus at ang sagot niya ay tinatanong lang daw niya kung bakit may apoy ang puso ni Jesus. Hindi raw ba ito naiinitan? At bakit daw may tinik at dugo ang puso? Hindi raw ba masakit iyon? God, ano raw ang sagot ng painting? I couldn't remember her exact words. Ang malinaw ko natatandaan ay ang thought, love is a burning fire that gives heat to those who are cold.
Fire, you see, has eternal warmth. It won't die ever. Oh, nanggigilala sa sambit niya. Ngumiti naman ito, nalalunod pa amo sa mukha nito. At ang tinik at dugon sa puso, ano naman ang sagot doon? Ang wagas na pag-ibig ay handang mag-alay ng buhay para sa minamahal. Sa pamamagitan ng isang sakripisyo ay magkakaroon ng panibagong buhay. Katumbas ng dugo ay kaligtasan. Ang dugo ko ay buhay nyo. Dear God, saka lang ako naniwala na nakakausap nga niya si Jesus sa painting. Kung hindi, saan kukuhanin ng isang mag-aapat na taong gulang na bata ang makahulugang mga salitang iyon? I talked to Krisha. Sinabi ko sa kanya na ako lang pagsasabihan niya ng lahat. Hindi kailangan malaman ng sino man ang tungkol sa nangyayari sa kanya, ang tungkol sa pagkatao niya. I was so worried. Napakabata pa niya para maintindihan ng lahat. Then one morning, something happened. What? Naglalagay ako ng bagong ilaw sa sala when I accidentally fell. Tumama sa sahig ang ulo ko. It was a hard hit. Nakapakong dugo sa ulo ko bago nagdilim ang paligid ko. Tapos, hindi ko alam kung ano nangyari. Pagmulat ko, nakangiting mukha ni Krisha ang tumambad sa paningin ko. May bakas ng dugo sa semento pero wala na ako nakapangsugat sa ulo ko. Tinanong ko siya kung anong ginawa niya sa akin. Ang sabi niya, nakita raw niya akong tulog at may dugo sa ulo. Dahil wala si tita at mag-isa lang siya, tinawag niya ang best friend niya nasa painting para humingi ng tulong. Ang sabi raw ng best friend niya, hawakan niyang sugat sa ulo ko at gisingin ako. Kaya pagkatapos daw niyang hawakan ng sugat ko, ginising niya ako. Nakaamang lang siya sa mukha nito. Pakiramdam niya ay lumabang ulo niya sa mga naririnig niya. She was about 6 years old that time. Tulala ako ng ilang araw pagkatapos na nangyaring iyon. Pakiramdam ko, napakalaki responsibilidad ang kailangan kong gampanan kay Krisha, kaya ako pinagaling ng Diyos. Muli, inilihim namin ang nangyari sa akin kahit kay tita. Sinabi ko kay Krisha na ang anumang mensahe ng kaibigan niya sa painting ay ipapaabot niya sa akin. Sabi nito, maya-maya ay huminto ito sa pagkakwento at huminga ng malalim. Pinilit kong ibigay kay Krisha ang normal na buhay ng isang bata na magsimula siya mag-aral. Thank God, everything went smoothly hanggang sa huling taon namin sa Amerika. Nasunog ang bahay ni tita habang nasa labas kaming lahat, kasamang natupok ng apoy ang painting. Ilang araw iyak na nang iyak si Krisha dahil sa pagkawala ng kaibigan niya, pero sa ikatlong araw ay napansin ko nagbalik ang sigla niya. Sinabi niya nakakausap na uli niya sa panaginip ang kaibigan niya. Hindi siya nagsalita para tuloy-tuloy lang ito sa pagkukwento. Tapos, bigla'y gusto na niyang umuwi sa Pilipinas. I asked her why. She said she wanted to visit and talk to her friend. Alam daw niya ang lugar na kinaroroonan nito sa panaginip niya. Hindi ko man gusto bumalik sa Pilipinas. Ang lugar na sinasabi niyang kinaroroonan ng kaibigan niya ay ang simbahang iyan. Anito, sabay turo sa Basilica Church. Dahil hindi na ako matahimik, lihim kong kinonsulta sa mga parang case ni Krisha. Ang payo nila ay panatilihing lihim ang lahat para sa kapakanan ng bata. Dahil galit ako kay Dad, hindi kami umuwi sa bahay niya. Mas pinili ko mamuhay sa barangay ng mga katutubo at magturo. Iyon ang bagay na gustong-gusto kong gawin at maligaya akong gawin. Isinama ko roon si Krisha. Namuhay kami ng simple kasama ng mga katutubo. Inakala kong tuloy-tuloy na iyon. Ngunit nagkamali ako. Nalantad ang pambihirang kakayahan na taglay ni Krisha dahil sa nangyari kay Lolo Onofre, ang tumatayong leader ng grupong isang araw. Huminga ito ng malalim bago nito'y pinagpatuloy ang pagkukwento. Simula noon, nagbago ng buhay ng pamangkin ko. Dinudumog na siya ng mga tao, lalo na sa Basilica Church. Wala akong choice kung hindi bumalik sa bahay para makuha kong proteksyong kayang ibigay ni Dad para kay Krisha. Tumangutango siya. Galit ka pa sa daddy mo? Malaking kasalanan niya sa akin. Sagot nito at saka malungkot na bumuntong hininga. Maya-maya ay binuksan nito ang pinto ng kotse at bumaba na. Hindi na niya hinintay na pagbuksan siya ng pinto. Lumabas na rin siya. Magkasabay na naglakad sila papasok sa simbahan. Nakatitig si Marthena sa imahe ni Jesus at humingi ng tulong para ganap na maliwanagan ang isip niya. Sa totoo lang, hindi niya alam ang tamang gawin. Nalilito siya kung susundin niya ang damdamin niya. Bukod sa masasaktan niya si Jobert, ay masusuway rin niya ang kanyang ama at nasa pagitan din nila ni Adriel ang ama nito. Hanggang saan niya kakayanin ipaglaban ang damdamin niya.
Sapat na bang panghawakan niyang pag-ibig na nararamdaman niya para kay Adriel? Kung pipiliin naman niya magpakasal kay Jobert, ang sarili lang niyang kalaban niya. Matatali siya sa isang kasal na wala siyang pag-ibig na nararamdaman sa kanyang magiging asawa. She would be unfair to Jobert and to herself. Pumikit siya at taimtim na nagdasal. Niyakap siya ng katahimikan. Maya-maya ay nagmulat siya ng mga mata. Please, send me a sign. Pakiusap niya habang nakatitig siya sa krus. Tita Athen? Napapitlag si Marthena sa pagtawag na iyon ni Krisha mula sa likuran niya. Nilunod siya ng samot-saring isipin, kaya kahit tapos na siyang manalangin ay nanatili siya nakaupo at tahimik na nakatutok ang mga mata sa altar. Si Adriel ay nasa kumbento, kausap ang mga pare. Nagpaiwan siya para manalangin ng taimtim. Krish, naudlot ang sasabihin niya na makita niya yung bukod sa 3 bodyguards na nasa likuran nito ay hawak din ito sa bisig ng isang maganda at morenang babae. Tuwid na tuwid, makintab at kasing itim na mapupungay ng mga mata nito ang buhok nito. Sa tansya niya ay mas matangkad ang babae ng ilang pulgada kaysa sa kanya. Saglit na kumunot ang noon nito. Hindi niya alam kung bakit pero maya-maya ay ngumiti ito habang nakatingin sa mukha niya. Where's Uncle Adriel, tita? Usisa ni Krisha na nagpabalik ng atensyon niya rito. Eksaktong sasagot siya nang lumabas si Adriel mula sa pinto sa bandang kanan malapit sa altar. Kasunod nito ang isang maedad na pare. Father boy, masayang bulala si Krisha at tinakbo ang pare. Tumawa ang huli at kinarga si Krisha. Hindi pa niya aalisin ang tingin sa mga ito kung hindi niya narinig ang masayang pagtawag ng babae kay Adriel. Napaawang ang bibig niya nang takbuhin ng babae si Adriel at yapusin ang huli sa leeg. Pagkatapos ay lumapat ang mga labi ng babae sa mga labi ng lalaki. Ito po bang sa hiningi ko kanina? Tanong niya sa kanyang isip habang nakatingin sa krus na nasa altar. Hindi na siya tumingin uli kay Adriel at sa babae. Inayos niya ang pagkakaupo niya at nagkunwari siya nakatutok ang tingin niya sa altar. Pabigat ng pabigat ang dibdib niya pero hindi niya ipapahalata iyon. Magpapanggap siyang okay siya hanggang makabalik sila sa beach house. Alam niya na mga sandaling iyon ay parating na sina Cynthia at Jude. Tinext niya ang kaibigan niya na sa simbahan sila makikita. Inakala marahil ni Adriel na hindi pa siya tapos manalangin kaya sumanyasan lamang itong iiwan muna siya roon. Sumunod ito sa pare. Gagka pa rin ang huli sa Krisha. Ang akala niya ay susunod din ang babae sa mga ito kaya nagulat siya na lumapit ito sa kanya at tahimik na umupo sa tabi niya. Nagpanggap siya nagdarasal. Ex-girlfriend ka ni Adriel, right? Tanong nito sa kanya. Sa sulok ng mga mata niya ay nakita niya nakatingin ito sa altar. Kung may makakita sa kanila, iisipin niyo na abala sila sa kanya-kanyang panalangin. I saw your pictures. Sabi nito ulit nang hindi pa siya pumiimik. Mga pictures sa sinunog ni Adriel sa US. I was there. I witnessed how he suffered. Ang kapal naman ng mukha mong bumalik pagkatapos ang ginawa mo sa kanya. Hindi niya nagustuhan ang tabas ng dila nito, kaya bumaling siya rito. Nagsalubong ang mga tingin nila. Nagkamali siya sa nakita niyang anyo nito kanina. Hindi ito maamo. Kulang na lang ay mag-apoy ang mga mata nito na nakatitig sa kanya. Wala kang alam sa kwento namin. Mahinahong sabi niya. Nagpipigil siya ng inis. Kung umasta ito, ay para bang alam nitong lahat? At anong karapatan nito manghimasok sa buhay niya ni Adriel? Iyon ang akala mo. Nakangiti na makahulugan sa sabi nito. You're Marthena, right? Nakasama ko si Adriel sa US. Alam kong hanggang langit ang pag-ibig niya sa iyo noon. Binigyan din ito ang huling salita. Walang permanente sa mundo, Marthena. Lahat nagbabago. Pati pag-ibig na hanggang langit, kumukupas at binubura ng panahon. Ang akala mo ba? Mahal ka pa rin, Adriel? Well, tanga ka. Tumawa ito na mapakla. Sa mga gabing lasing na lasing si Adriel noon, wala siyang bukang bibig kung hindi ikaw. Paulit-ulit niyang sinasabing mahal ka niya. Pero na mga sumunod na buwan, iba nang sinasabi niya. Gusto na niyang gumante. Gusto na niyang ibalik sa iyong sakit ay pinalasap mo sa kanya. Alam mo ba kung ano nakakapagpatahimik sa kanya? She paused and smiled. Parang maeksa na itong binalikan sa isip. My kiss, ipiniramdam ko sa kanya na hindi siya nag-iisa. Iyon ang unang gabing may nangyari sa amin. Pagkatapos niyon, palagi na kami magkasama. Tinuruan ko siyang kalimutan ka at nagtagumpay naman ako. Pakiramdam niya ay naumid ang dila niya.
Hindi siya handa sa revelasyong iyon. Higit sa lahat ay hindi handa ang puso niya. Sinikap niyang ipunin ang lahat ng tatag ng loob na natitira sa kanya. Hindi siya iiyak sa harap ng babaeng ito. Iniisip mo bang nag-iimbento lang ako? Why don't you ask her siya? Kilala niya ako, sabi nito at saka umayos ng upo. Nag-sign of the cross pa ito na para bang katatapos lang nitong manalangin. Pagkatapos ay tumayo na ito. Hindi pa rin siya kumikilos sa kanyang kinauupuan. Nakamove on na si Adriel Marthena. Sigurado kung kahit nakikipaglapit man siya sa'yo ngayon ay hindi dahil mahal ka pa rin niya. Kinuha nitong cellphone nito mula sa handbag at saka kaswal na naglakad palayo. Adriel, sabi nito, tila sinasadya nitong iparinig sa kanya na si Adriel ang kausap nito sa cellphone. Baka matagalan pa kayo ni Krish. Magkita na lang tayo sa bahay niyo, okay? Tutuloy ako sa munisipyo para kausapin sina Papa at Tito Sito. Nimiss ko ang 2 olds na iyon. Hindi na niya narinig ang iba pang sinabi nito dahil base sa boses nito ay malayo na ito. Muli siyang lumingon dito. Tuloy-tuloy ito sa paglabas sa simbahan. Pakiramdam niya ay naparalisa ang buong katawan niya at parang pinipiga ang puso niya. Hindi na siya magtataka kung maya-maya lang ay bubulagta na lang siya dahil sa heart attack. Napasulip siya sa imahe ni Jesus sa altar. Nagsimulang mangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Agad niyang tinuyo ang mga iyon at lumabas na siya ng simbahan. Nasa pintuan na siya nang marinig niya tinawag siya ni Krisha. Nilingon niya ito. Tumatakbo na ito palapit sa kanya. Si Adriel inaroon pa rin sa may altar, kausap ang pare. Sumanyas ito, nahintayin nila ito. Umalis na ba si Tita Judy, Tita Athen? Tanong ni Krisha sa kanya. Tumango siya. Parang nalungkot ito. Sabi niya, ibibili niya ako ng dolls. Nanulis ang ngusong sabi nito. Masuyong ginulo niya ang buhok nito. Mabait ba Tita Judy mo? Yes po. Palagi siya nagluluto ng pagkain para kay Uncle Adriel kapag nasa US kami. Love mo ba siya? Yes po. Ako? Love mo rin ba? Yes din po. Si Uncle Adriel mo ba? Love din kaya si Tita Judy? Umungol ito na tila nag-iisip habang nilalaro nito ang nakaponytail na buhok. I think so. I saw them kiss eh. Inosenteng sagot nito kapag kuwan. Parang espadang tumarak sa dibdib niya ang sinabi nito. Kinailangan niyang hagurin ang dibdib niya para bumalik sa normal ang kanyang paghinga. Nakalatag na sa harap niya ang sign na hiniling niya sa Diyos para piliin niya ang lalaki hindi siya sasaktan. Kung tugon man iyon o hindi sa panalangin niya ay hindi na mahalaga. Ibinaling niya sa ibang direksyon ang kanyang tingin para hindi makita ni Krisha ang mga luha niya. Kailangan na bang lumayo muli ni Marthena mga kafelisidad? Dahil lahat ng sign na kailangan niya para si Jobert ang piliin ay nakalatag na sa kanyang harapan. Sana hindi pagsisihan ni Marthena kung ano mang desisyon ang kanyang gagawin. Kaya naman, abangan!